Editorya ni Benji Alejandro. Trabaho, hindi giyera. Yan ho, sigaw ho ng mga mangingisda na mga Pilipino, no? Bay mga kaabante, habang patuloy pong binibigyan din ng pamahalaan ng banta ng China sa West Philippine Sea, bay mas malapit ho naman ang panganib na tila hindi na bibigyan ng sapat ho na pansin ang mismong kabuhayan po ng ating mga mangingisda. Ayon nga ho sa grupong pamalakaya sa pamamagitan ho ni Fernando Hicap, ni Canando, marino nilang tinututulan ng tinaguriang double standard ni Defense Secretary Gilberto Teodoro. Habang mariing binabatikos daw ang China, abay pinapayagan naman ang mas malawak na presensya ng militar ng Estados Unidos sa ating bansa. Ang resulta, ang mga balikatan exercises na nagdudulot ng pinsala sa dagat at pumipigil sa mga mangingisda na makapaguli po ay wala hong kabayaran, maliban sa ilang supot ng delata. Ganito rin po ang babala ng grupong pangisda ng Pilipinas. Sa panguna ho naman ni Cap Pablo Rosales, nakapanayan mo natin kahapon. Ayon kay Rosales, sa tuwing may military drills, exercises, libo-libong pamilyang mangingisdang umaasa ho sa dagat ang nawawala ng kita. Higit pa rito, mismong malalaking korporasyon din na pag-aari ho ng mga Pilipino ang patuloy na lumalabag sa tinatawag kong municipal waters sa mga baybayin ng Manila Bay, Cavite, Navotas at iba pang mga lugar. Ang illegal fishing at reclamation projects ay matagal na hong sumisira sa kabuhayan ng 2.5 million na mga malilito na mangingisda. Idinagdag pa ho ng grupong pangisda na ang militarisasyon ng dagat ay hindi ho lamang banta sa kabuhayan kundi mismong kalayaan ng mga pamayanan sa mga baybayin o coastal communities. Para po sa kanila, ang tunay na laban ay hindi ho naman sa malayong karagatan kundi mismong sa pampang ng Manila Bay, kung saan araw-araw na nakikipagsapalaran ng mga maliliit na mga mangingisda laban sa reclamation at komersyal na panghihimasok, encroachment kung tawagin sa Ingles. Habang binibigyan din po ang mga aktibidad doon ng China na mahigit 200 kilometers ang layo, ang tunay po namang problema ay nasa lubo naman ng 15 kilometers malaho sa ating baybayin. At kung babalikan po ang kasaysayan, daang taon na rin po namang payapang pinaghahatian ng mga mangingisdang Pilipino, Chino, Vietnamese at ng mga Indonesian fishermen ang South China Sea. Bago pa man pinayagan ng gobyerno ang masinsing presensya ng militar ng Amerika matapos ang 2016 UNCLOS ruling. Kaya mga kaabante, ang tanong, sino ba talaga ang nakikinabang sa mga patakarang ito? Para ho sa mga ordinaryong mangingisda, malinaw ang sagot. Hindi sila. Habang patuloy namang ginagawang entablado ng mga makapangyarihan ng dagat para sa kanilang geopolitical na laro, ang mga mangingisdang Pinoy ay nananatili pong biktima ng bomba, bala at kasakiman. At sa huli, walang kasiguraduhan kung ang kanilang palabigasan, ang mga ikinabubuhay ng ating mga mangingisda ay mayroong laman. Kaya ang kanilang panawagan, trabaho, hindi gera o digmaan ang kailangan. Good morning! Editorya ni Benji Alejandro.